parang doon ko natutunan yung, teka, kinita ko to, hindi ko to gagastusin na sa kung saan-saan. Value ng I learned to be value. responsible somewhat the hard way. Kasi madalas na nasasabihan ako, matigas ang ulo ko. So, at some point, doon ako natutong magpakatino sa paggagastos. Ben, I'm sure nasaktan ng family mo, lalo na siguro si Ate Princess mo na sa naging desisyon mo no, na maging call boy. Mabigat ba yon sa'yo na nasaktan mo sila because of your decision o ginusto mo lang na talagang masubukan ng lahat at confident ka naman na igagalang naman nila ang anumang maging desisyon mo? I was rebellious at that time. And parang hindi naman ako gumaganti, pero yung parang I wanted to prove something kaya lang they were doing their best to stop me. But I didn't listen. Mahirap kasi yung naging lagay na walan siya ng tatay at nanay at a certain age na kailangan niya yun at pinupunan yon ng kanyang kapatid na si Princess at saka si Pao, di ba? Okay. Kailan ka nag-decide na ayaw mo na dapat ka nang tumigil? July 14, 1999. So, yun yung na-raid kami, July 11, 2 a.m. So, for 2.5 days, nasa police station kami. We were detained kasi nga, the club that I worked, yung pinagtatrabaho kong club noon kasi medyo garapal na yung mga shows. And karamihan sa amin, mga walang working permit, mga ganon. So, behind bars, talagang, kumbaga, kara ko is rehas. Napaisip ako parang, literally, yung sabi ko sa sarili ko, tignan mo ginawa mo, parang, tignan mo kung saan ka humantong. Hindi ka kasi nakikinig, masyado kang pasaway. Sinabihan ka na ng mga kapatid mo, hindi ka pa rin naniwala, hindi ka nakinig. Siguro naman ngayon, madadala ka na. So, nung nakalabas kami nun, that's when I fully turned my back. Okay. May sinabi kang ang hirap takasan ng kahapon dahil dumarating sa punto na nagbabagong buhay ka na pero meron kang nakakasalubong na tao, nakakakilala sa'yo at nababanggit na naman ang nakaraan mo. Minsan nga, totoo, lalo na when I was studying here sa Philippine Women's, minsan may nasasabi, naka-uniform na ako at lahat. Parang nagdududa pa rin kung totoo ba yan o ano. I mean, there was even a time pa nga na nasabi may nadadaan ako, ay, totoo ba yan? Parang, naka-uniform nga ako. Parang, I was with my classmates, parang what more could they want? Ang hirap, minsan din yung parang may makakakita sa akin na mga dating guests, ganyan. At nakakakilala sa'yo. Pero sila naman, at least they know it's true, so ginagalang naman nila yung desisyon ko, natutuwa pa sila para sa akin. Pero may mga ilan din na minsan parang they give you that look na parang, totoo ba yan? Parang ganon. So, minsan nakakasakit din kasi parang, tama rin sinabi nyo kayo, minsan ang tingin sa amin, object. Yes. Parang, hello, ito na nga ako, iniwan ko na nga yung yung ganitong hanap po, tapos object pa rin. Parang, unfair din kung minsan. Anong hanap buhay mo ngayon, Ben? I'm into digital filmmaking. Wow! See? Balik siya sa show business kahit pa paano. And the fun part is, karamihan ng former classmates ko at yung mga dating kong kasamahan sa trabaho are working with me together. See? So parang mo sabing East meets West. Yung mga dating katrabaho ko, yung mga classmates ko, sama-sama kami. Sila nag-assistant director, minsan sila yung mga nagpi-PA, mga ganun. Sila, kami rin yung mga artista. O, di ba? Fantastic. I'm proud of you, Ben. Thank you. Parang little brother na natin. Nako mga momsi, si John Romano naman sa aming pagbabalik. So, dyan lamang kayo magsama-sama tayong mga moms!